Magandang umaga mga bossing. Nandito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa balat ng YouTube, Boss D at your service. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balumbalunan, itlog-itlogan, puso, isip at kaluluwa, mga bituka, baga, kidney, pantog ng mga hayop sa Pilipinas, lahat ng mga kupal, animal, hayop na, animal pa ha, buwisit, mga pabigat, mga walang silbi, switik, salot, mga putok sa buho, mga salot, mga hindot at palamunin, mga sintu-sinto, baliw, abnoy, sabog, batak, bangag, adik, pusher, kawatan, kurakot, magnanakaw, sindikato, miyembro ng kuratong baliling sa gobyerno, lahat ng mga engkanto, mangkukulam, mga kutol lupa, laman lupa, masasamang espiritu sa gobyerno, mga demonyo, Satanas, Judas, Barabas, Hestas. Kamusta naman ang buhay-buhay? Ayo, kitang-kita pala yung pirma ni VP Inday Sara dito sa sombrero ko. Ayan o, pinirmahan niya yan nung nandoon kami sa The Hague, Netherlands. Ayan, syempre. Galing itong sombrero na to, may pangalan niya, no, Boss Dada. Galing ito sa tatay ko dyan sa San Diego. Ay, hindi pala San Diego. Dyan sa California. Yung AirPods ko dyan. Ano na pala pangalan ng mag-asawa na yun? Yung mabait na mag-asawang kaibigan ko. Si Mami Rachel. At ang kanyang poging-poging asawa na si AirPods ko. Magandang gabi sa inyo. Umaga, tanghali, gabi dyan sa California. Mabuhay ang bayang Pilipinas. Nako, eto na naman. Siyempre. Oy, kamusta naman ang mga nyo araw nyo? Natatawa lang ako. Tawan-tawa lang ako kasi grabe itong araw na to. Umatikabo ha. Pero hoy, wag ka. Kanina ang tindi noong mga revelasyon. Noong 18 Marines na taga-deliver di umano ng mga pera sa mga congressman. Tang ina niyan. Sige. Yan ang sinasabi ko Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kaya naman pala ni isang congressman walang pinangalanan, eto si Ping Lacson. Diyan sa Senate Blue Ribbon Committee niya. Kaya naman pala ni isang congressman walang pinangalanan itong putang inang Yusek Bernardo na ito na sindikato sa DPWH kasama niyang Henry Alcantara na yan. Kasi sabi ko nga sa inyo, yung mga tao na ngayon kinukulong, kinakasuhan, hindi ba nakakulong na ngayon si Senator Bong Revilla? Ito si Senator Bong Revilla, mga bossing, bibigyan lang natin ng pauna. Si Senator Bong Revilla, nung nalaman niya na na-involve yung kanyang pangalan, kinasukasuhan na siya, ang ginawa ni Senator Bong Revilla, unang-una, sumuko siya. Kasi alam niya, wala siyang kasalanan. Eto ngayon, yung iba pang mga senador, napipinto na rin yung kanilang pag-aandar ng mga kaso nila. Si Senator Villanueva, Chis Escudero, si Jinggoy, natatawa nga ako kasi silang tatlo lang yung parang gustong ipakulong pero may Nancy Binay pa, meron pang Grace po. Lumabas yung mga pangalan na yan pero nakita ba ninyo? Kasama ba sila doon sa mga iniimbestigahan ng DOJ? Hindi. Kasi nga ganito mga bossing ganito according ito wag kayong magagalit. Yung mga taga-camera diyan yung maleta ko, hindi pala quadcom pala. Huwag kayong magagalit kasi ito, nagre-react lang po tayo doon sa mga sinabi nung 18 Marines na nagdi-deliver di umano ng pera sa mga sa mga taga-Congress taga-Congress.
Walang pangalan. Walang pangalan si Senator Bong Revilla doon sa mga dinideliveran ng pera. Mali-maleta to ha. We are talking about 805 billion pesos. Putaragis yan. 805 billion pesos. Putang ina niyan. Alam nyo ba kung gaano karami yung 8.5 billion pesos? 805 billion? 805 putang ina. Alam nyo ba 3 bilyon para makapagpatayo ka ng isang ospital? 3 bilyon. 805 yan. O 805 divide na lang natin sa 3 bilyon. 805 divide by 3 equals putang ina 268 na ospital sana sa buong Pilipinas ang naipatayo ng 805 billion na yan. 268. Naku po, alam nyo, bakit ko nalaman 3 bilyon? Kasi narinig ko yan kay sino ba to? Yung Vice President ni Isko Moreno noon. Si Doc Willie Ong. Sabi niya, yung ospital ng Maynila, napaayos yun, naipatayo yun, at 3 bilyon daw ang ginastos ng lokal na syudad ng Maynila para maipatayo yun. Kaya nga niya sinisilip yung Department of Health noon kasi sa dami ng budget ng Department of Health para, alam mo na, sa dami ng budget ng Department of Health noong panahon ng pandemya, kahit isa, ang sama daw ng loob niya, kahit isang ospital, wala man lang silang naipatayo. Well, again panahon ito ni Pangulong Duterte. Pero alam naman natin na yung Department of Health Secretary ni Pangulong Duterte na si Duque, abnoy yan. Oo, satanas din yan. So ito kahit panahon to ni Pangulong Duterte, i-call out natin yan. Kasi totoo naman, although may dahilan naman sila kasi nga pandemic nung mga panahon na yan. At syempre, mas pinrioritize nila yung pagbabakuna sa mga tao, pagpapagamot sa mga tao dahil malaki actually ang kinover ng gobyerno sa mga bill ng mga nagkasakit na COVID. So merong reason pero unacceptable. Unacceptable pa rin. Yun nga yung sinasabi ni Willie Ong na 3 billion in order para makapagpatayo ka ng isang ospital. So 3 billion. Masama ang loob niya doon sa Department of Health kay Duque kasi hindi man lang nakapagpatayo kahit na isang ospital. Ngayon 806 billion pesos ang ninakaw ng mga putang ina. Ito kung totoo ha. Kung totoo itong sinasabi ng mga Marines natin na ifinanel or hinatid nila mali-maleta, nakasakay pa sa mga sa mga eroplano, helicopter at kung saan-saan hinatid. May listahan na mga congressman na pinagbigyan ng mga mali-maletang pera na yan. Pera ng taong bayan, putang ina. Kung makasilip sila kay Inday Sara. Kung makasilip sila sa 125 million ni Inday Sara na nilustay daw ng 11 days. Putang ina dito, 805 billion pesos ang hinati-hati sa mga puki ng inang mga congressman na ito. Di umano, according dito sa press con na to. Baka naman mapikon na naman kayo. Baka naman magsampa na naman kayo ng kaso. Anak ng tinapay. Si Senator Bong Revilla wala sa listahan. Wala sa listahan pero nakakulong ngayon. Yung putaragis na na yan, yung Yusek Bernardo na yan, ang Alcantara na yan. Papalit-palit na sila ng ng statement. Sa statement nila, lahat ng statement nila completely iba na yung statement nila ngayon. Actually, hindi nga ayaw nga nila na yung kanilang yung kanilang sinumpaang salaysay sa sa Senate, ayaw nilang magamit yun sa pagdinig ng kaso ngayon kasi umamin sila dun ng katarantaduang kahayupan nila kung paano nila nilalabhan yung pera Umamin sila dun, nagsoli pa nga sila ng mga pera 'Di ba? Nagsoli sila ng pera, mga sasakyan dahil galing nga yan sa pagnanakaw nila. Doon sa kanilang mga statement nung una, lumabas yung pangalan ni Senator Bong Revilla, ni Chis Escudero, ni Villanueva, ni Jinggoy Estrada, lumabas yun.
Oh, pero makikita mo wala ni isa na lumabas na mga pangalan ng congressman. Bakit? O eto pa isa, eto pa isa. Alam niyo yung dalawa na naka-face mask daw na ipiniresenta ni Lacson daw ha. Hindi ko alam kung totoo yan o hindi. Kasama daw sa mga nagbibilang ng pera doon sa mga picture na ipinakita ng mga Marines. Hayop kayo. Putaragis talaga. Sabi ko, grabe. Grabe ka demonyo ng mga taga-gobyerno sa Pilipinas. Mantakin mo, ginigisa tayo sa sariling mantika. Kaya naman pala putang ina ang mga relos ng mga hayop. Kaya naman pala ang mga bulletproof na mga puki ng ina. Kaya naman pala yung mga dati mga buwaka ng ina na mga naka-tricycle lang, ngayon mga naka-artista ban na. Abay mali-malitang pera. Kaya naman pala ang hirap ng ekonomiya natin kasi yung pera hindi umiikot. Nasa loob ng maleta itinatago ng mga putang ina di umano. Hindi ka ba naman mapapamura? Ha? Hindi ka ba naman mapapamura? Ha? Tanungin kita. Oh, nagagalit ka sa pagmumura ko? Hindi ka mapapamura? Araw-araw lumalaban ka sa traffic? Araw-araw gigising ka alas 4 ng madaling araw para lang umabot ka sa opisina dahil sa putang inang traffic na yan sa EDSA. Tapos hindi pa reliable ang mass transport natin dito sa Pilipinas. Bus, MRT, putang ina niyan. Hindi ka makasakay agad-agad ang haba-haba ng pila. Putang ina, alas 5 ng madaling araw, nakikipagsikuhan ka na dyan sa pila. Makasakay ka lang, makarating ka lang sa hayop na trabaho mo para kumita ka ng magkano minimum wage dito? 600 pesos? 700? Para lang kumita ka ng 700 isang araw. Sa isang buwan, ilan yan? Magkano lang yan? Magkano lang yan? Oh, tapos uuwi ka pa. O mantakin mo, alas 4 ng madaling araw, gising ka na. O tapos uuwi ka, alas 5, makakarating ka sa bahay alas 9. Pag sinwerte ka, nakakarating ka alas 11. Ilang oras na lang ang tulog mo, papasok ka na naman kinaumagahan. Nagtitipid ka sa trabaho kasi nga yung pagkain mo konti-konti na lang. Yung mga anak mo may mga proyekto sa eskwelahan. Pucha, installment, ang pagbili mo ng materialis na ginagamit nila, baon nila, hirap na hirap. Ang mga nutrition ng mga katawan ng mga bata ngayon, napaka baba na dahil nga tipid na tipid ang mga Pilipino eh. Araw-araw na ginawa ng Panginoon, napakahirap kumita ng pera tapos putang ina malalaman mo, 805 billion ang idiniliber sa mga congressman, di umano. Hindi ka ba magmumura? Putang ina, Panginoon, Lord, kung nakikinig ka ngayon, Lord, baka naman pwede, kunin mo na mga yan, ihatid mo na kay Satanas. Alam ninyo, mga bossing, alam ninyo kaya hindi namamatay ang mga puki ng ina niyan? Kaya hindi pa namamatay ang mga hayop na yan. Alam nyo kung bakit? Tangina niyan. Maniwala kayo sa hindi, hiyang-hiya si Satanas. Hiyang-hiya si Satanas. Nung nalaman niya ganito kademonyo itong mga putang ina nito, sabi ni Satanas, puta, delikado ko. Mapapalitan ako ng mga ito. Sobrang bait ko pa pala. Napakabait ni Lucifer. Sobrang bait ni Lucifer, mga bossing, kung ikukumpara dito sa mga putang ina nito, kung totoo kung totoo na na itong itong pera na hinatid sa kanila, isang taon lang yan, 806 billion. Grabe. Ikaw, hindi ka mapapamura? Tingnan mo, buhay mo araw-araw. Anong ulam mo ngayon? Anong ulam mo ngayon? Binoto mo yung mga yan Binola ka ng mga yan nung nakaraang eleksyon. Bawat distrito ng Pilipinas. Papakita ko sa inyo yung mga pangalan. Maya, binoto mo yung mga yan. Di ba? Tama? Magkano binayad sa inyo nung watcher ka? Magkano ang sinisweldo mo araw-araw? Gaano kahirap magbayad ng kuryente, tubig, upa ng bahay, pamasahe? Gaano kahirap ang inaabot natin sa araw-araw dahil lumalaban tayo ng patas? Putang ina niyan. Yung mga tao na dapat tumutulong sa atin na magkaroon tayo ng magandang buhay dito sa Pilipinas, anong ginagawa nila sa atin? Ayan, ninanakawan tayo. Grabe. Oh, yan yung mga yan. May senador na nakalagay doon sa listahan, doon sa mga sinabi ng mga Marines, yung kasama ni Gutesa na nagdi-deliver. May senador, nandoon si Bong Revilla.
Nandoon si Jinggoy, nandoon si nandoon si Escudero. Wala sila doon. Bakit nakakulong si Bong Revilla tapos makakasuhan at baka makulong na rin tong ibang mga senador? Oh, hindi ba kayo nagtataka niyan? Putsang ina niyan. Tapos itong hayop na Yusek Bernardo na to, itong Alcantara at yung iba pang mga sangkot sa flood control, state witness. Tang ina niyan, itong mga congressman, sabi dito itong mga congressman magnanakaw tapos yung nagnakaw, yung may-ari ng sindikato ng DPWH, state witness. Ano yan? Ang kinukulong nyo, matitino? Tapos si Sir Jack Argota, kinasuhan nyo? Kinasuhan nyo si Sir Jack Argota, ngongo na nga yung tao, ayaw nyo pang pagsalitain. Pinipigilan nyo pang magsalita, ngongo na nga yung tao. Anong klase yan? Wala ng freedom of expression kahit ngongo. Tangina komedyante, PWD, tapos pinatulan nyo. Kinasuhan nyo ng kung ano-ano, inamin naman niya na hindi lang naman ako nag-post niyan at saka maganda-ganda naman ng caption niya doon. Hindi nga siya kinasuhan nung NBI director na nung NBI director na pinalitan yung Magno, hindi nga siya kinasuhan kasi wala naman talagang kakaso-kaso doon. Sinermonan lang siya Tapos biglang pinalitan. Ano yun? Pinalitan ba yung NBI director dahil hindi kinasuhan si Jack Argota? Kasi pagpasok ng bagong NBI director, kinasuhan kaagad si Inday Sara tapos eto kinasuhan si Jack Argota. Nakakahiya kayo. PWD na yung tao. Hindi na nga malinaw yung salita, ayaw nyo pang pagsalitain. Grabe, Marshall Luyarn. Hindi ka mapapamura, ha? Kaya mag-like kayo, mag-share dito sa ating page dahil sigurado, sabi ko nga sa inyo, hindi kami hihinto. Kahit na pinatatahimik kami, lahat ginagawa nila, pinahihina nila yung channel namin, nagva-violate yung mga channel para hindi i-recommend ng Meta. Tapos ang damukal na mga kaso yung isinasampa sa amin. Putangin na, nauunahan pa kaming sampahan ng kaso kaysa dito sa mga buwaka ng inanto nagnanakaw sa pera ng taong bayan. Mga tarantado kayo. Wala kayong putangin na magkakaroon talaga ng pangalawang branch ng impyerno. Ano lang yan, dedicated lang yan para sa mga politiko sa Pilipinas. Alam niyo yung usual na impyerno, putangin na hindi kayo dapat nandoon. Yung kumukulong asupre doon, putya dapat hindi kayo doon kasi pag naligo kayo doon, hindi nyo mararamdaman sa sobrang sama ng ugali nyo. Wala kayong mga kaluluwa. Kaya nga sabi ko nga sa inyo kapag namatay kayo, mahihirapan hanapin yung kaluluwa ninyo nung mga kaanak nyo sa impyerno. Bakit? Kasi wala kayong kaluluwa. Tanginan nyo, palutang-lutang kayo sa kalawakan. Hindi alam kung saan kayo ilalagay. Hindi kayo man pwede sa langit, hindi rin naman kayo pwede sa purgatorio. Mas lalong hindi kayo pwede dun sa impyerno dahil sobrang sama nyo. Saan kayo ilalagay? Ayun, yung DPWH, yung mga kawatan sa DPWH, nauna ng mga namatay. Sila ngayon gumagawa ng bagong impyerno para sa mga putang ina nito. Mga hayop kayo. Eto, tingnan ninyo. Pakita natin sino yung mga pangalan na yan. Huwag kayong magagalit kung lumabas mga pangalan nyo rito. Hindi ako naglabas niyan. Ang naglabas nito ay yung mga militar. Again 268. Diyan sa 806 billion, 268 sana. 268 na ospital na sana yung napagawa natin. Kung magkano man ang tulay, putaragi siguro yung 268 na ospital. Kung yung pera na yan, 806 billion, nilagay mo sa kalsada. Baka may biyahe na ng jeep dito sa Cubao, papunta ng Davao. Jeep. Dahil konekta na sana ang mga isla ng Pilipinas natin yan kung hindi nyo ninanakaw yan. Kung hindi ninakaw yung pera na yan sa loob ng isang taon, sabi ko nga sa inyo, baka yung mga kalsada dito sa buong Pilipinas hanggang konekta, sasakay ka, papasok ka, Davao ka, tapos ang eskwela mo sa Recto. Isang sakay lang yan. Kapag 806 billion nilagay mo sa mga tulay at saka mga kalsada, pinag-connect mo yung mga isla sa Pilipinas. Sasakay ka doon sa Davao City, doon sa may SM Lanang. Sasabihin mo, mama, bayad po, student fare. Estudyante po, saan? Sa may Recto lang po. Sa Recto, sa may Isitan. May biyahe, putang ina niyan. Kung hindi nyo ninakaw yung pera ng taong bayan, ng mga hayop kayo. Ito, basahin natin. Basahin natin mga bossing Ito, ano ba yan? Nasa na ba yung
Nasa na ba yung ano ko na yan? Yung... Eto, sabi dito ha. Oh. Pinangalanan ng mga kilalang kilalang kongresista lumutang sa joint affidavit ng mga ex-Marines. Ex-Marines, wala na kasi si natatandaan nyo si yung Marines na nagsalita sa Senado? Si Orly Guteza, wala na eh. Yung isang Orly Guteza napalitan ng 18. O hayop kayo. Orly, kung saan ka man nandun, diyan ka na lang. Utangin na mo, hindi ka na namin kailangan. Kupal ka. Tangina ka. Salita ka ng salita, wala ka palang bayag. Tarantado ka. Wala ka palang bayag, hayop ka, salita ka ng salita, yabang-yabang mo pa, hindi mo kailangan ng hindi ko kailangan ng security, hindi ko kailangan ng witness protection program, putang ina mo, tas magtatago ka. Gago. Umamin ng matinding reaksyon na sa social media ang paglabas ng page 15 and 16 ng joint affidavit ng mga dating Marines kung saan inilahad ang umano pag-escort at pag-deliver ng mga maleta na naglalaman ng pera sa ilang mambabatas na kanilang naaalala. Naaalala. Grabe. Ayon sa dokumento, ang mga deliveries ay ginagawa umano. Teka, tanggalin ko na yung background music ko. Ang mga deliveries ay ginaganap umano sa iba't ibang lugar gaya ng House of Representatives. Grabe, sa House of Representatives mismo ang bigayan ng pera. Ang galing-galing nyo talaga. Mga townhouse sa Forbes Park. Sana all. Yung Forbes Park, dapat gunawin na yan. Yung Forbes Park, dapat gawin na lang yan, parke. Tangina, dyan pala nagtatago yung mga kawatan sa Pilipinas, ha? At maging sa mismong mga bahay ng ilang opisyal. Sa salaysay ng mga affiant, nakilala raw nila ang mga tumanggap dahil madalas nila itong makita sa telebisyon o kapag kasama ni Saldico. Pahayag mula sa affidavit, nakasaad sa dokumento, nautusan din kami na mag-escort at mag-deliver ng iba't ibang laki ng maleta sa mga congressmen at women. Nag-deliver kami mismo sa bahay ng ilan. Tapos sa HOR at yung iba ay kinuha nila sa Unit 8 o Unit 9 ng Polo Club Townhouse Forbes Park. Putang inang... Oy, Forbes Park na... Kaya pala ang hirap-hirap pumasok dyan. Kaya pala pag pumasok ka dyan, kulang na lang, hingan ka ng resume. Yung pala, ganito pala nangyayari dyan sa Forbes Park. Mga pangalan na binanggit sa affidavit, batay sa dokumento, ito ang mga opisyal na isinasama sa listahan ng affidavit ng mga ex-Marines. Sino yan? Ayan, isa. Si Benny Abante. Tentereren. Hayop na yan. Ito nagre-react lang po ako. Hindi sa akin galing ito. Pero dahil lumabas na ito, nag-presscon ito, hindi naman na siguro tayo makakasuhan kung murahin natin itong mga pangalan dito. Diba? Benny Abante, ang isang congressman na hindi binoto ng kanyang mga constituents, natalo nung nakaraang eleksyon, kaya naman pala ipinanalo. Benny Abante, ano ba yan? Yung sabi nila ito kung totoo, nakatanggap ka daw ng pera. Kung nakatanggap ka ng pera, binayad mo ba yan sa Comelec para manalo ka? Nagtatanong lang Huwag ka magagalit alagad ka ng Panginoon. Hindi dapat nagagalit ang mga alagad ng Panginoon. Nagtatanong lang, pwede mong sagutin, pwede ring hindi. O pwede rin namang you invoke the right to self-incrimination. Pwede rin naman yun. Pero ang tanong, Pastor Abante, kupal ka ba? Bakit galit na galit ka kay Inday Sara at sa corruption ni Inday Sara tapos tumatanggap ka pala ng mali-malitang pera? Yung pangalawa, isang pangalan na nakaredact, nako. Binura. Baka hindi nagkamali lang sila ng pangalan. Pero mamaya na yan. Ito si Zia Adjong. Yan yung kupal na taga Mindanao na congressman na putsang ina, ipinagkanuno ang lahi niya para lang sa maleta, di umano. Di umano. Di umano. Kasi yan yung Adjong, yung galit na galit sa mga Duterte kay Inday Sara. Pero ang ganda-ganda naman ang ginawa ni Pangulong Duterte sa Mindanao.
Maayos naman ang Mindanao nung panahon ni Pangulong Duterte. Taga Mindanao si Pangulong Duterte. Pero ewan ko, bakit nakikipagkaibigan to sa hindi naman niya mga kalugar? Ang dami-daming sinasabi nito tungkol sa corruption. Tapos yung pala, siya rin pala, kurakot, di umano. Maleta, ilang maleta natanggap mo, Adjong? Kaya naman pala kahul ka ng kahul eh. Kaya naman pala kung ano-anong mga pinagsasasabi mo sa presko ni busog-lusog ka pala eh. Sino pa? Sino pa? Itong Jose Alvarez, di ko kilala. Si Jojo Ang, di ko kilala. Julian Baronda, di ko kilala. Ace Barbers. Putang ina, Ace Barbers, kaya naman pala dati kang Duterte supporter, kaya naman pala ipinagkanuno mo yung mga Duterte na dating bilib na bilib ka, nakatanggap ka pala ng maleta. O katulad nito, nakatanggap daw ng maleta si Ace Barbers ha, o DOJ, NBI, ito dapat inuuna nyo. Ano no, may hita nyo kay Jack Argota, kahit may pakulong nyo si Jack Argota, may sosoli ba si Jack Argota na pera ng taong bayan? Mantakin mo kung sasampahan nyo ng kaso itong mga pangalan na binabanggit ko at eventually malaman na talagang sangkot sila. O meron tayong mga properties nitong mga to na masisequester. May babalik sa taong bayan yung pera. Si Jack Argota, ano may babalik nyo? Ano may babalik ni Jack Argota? Hindi naman siya nagtanakaw ng taong bayan tas nauna pa siyang may kaso sa mga hayop na ito. Sino pa? Ace Barbers, kapal-kapal ng mukha mo ha. Kaya naman pala umiiyak ka. Kaya ba umiiyak ka noong inilibing si Akop? Ha? Kaya ba umiiyak ka nung inilibing si Akop or nung namatay si Akop kasi sana sa iyo na lang napunta yung maleta niya? Oy, joke lang yun ha, joke lang. Nagtatanong lang ako. Pero wala rito si Akop ha. Dito sa listahan na to, yung number 2 kaya, yung isang pangalan na nakaredact, si Akop kaya yan? O sabi, wag na natin ilagay pangalan, nasa impyerno na yan eh. Sino pa to? Si Ching Bernos, di ko kilala. Oy, Arlene Brosas, ang kapal ng mukha mo ha. Arlene Brosas, makabayad ka talaga? May question mark yun ha. Oy, Arlene Brosas, totoo ba to? Magnanakaw kayo? Mga ano na kayo? Mga rebelde na kayo? Magnanakaw pa kayo? Walang hiya, kaya naman pala grabe ang grabe ang operations ninyo at hindi humihinto ang pagbatikos ninyo sa mga Duterte ha. Nakatanggap pala kayo ng ng maleta, pero sasabihin nito mga to, paano kami nakatanggap ng maleta? Kung nakatanggap kami ng maleta, bakit namin pinai-impeach si Bongbong Marcos? Yan ang nila dyan, yan yung sasabihin nila dyan. Ano ba kayo, pwede ba yun? Nakatanggap kami ng maleta tapos pinapa-impeach namin si Marcos. Gago? Lumusot ba yung impeachment nyo kay Marcos? Hindi naman na-dismiss. Ulul. Pati si Franz Castro, anak ng potsa, child abuser na, magnanakaw pa. Hayop na yan. Oy, si Joel Chua ng Maynila, palakpakan. Isa pa tong matigas ang mukha. Kapal-kapal ng mukha. Ang dami-daming sinasabi tungkol kay Inday Sara sa ginastos ng 11 days. Anak ng tokwa, oh. Joel Chua, kasali ka pala dyan. Yan ba yung mga pinagpapatayo mo ng mga bahay ng kalapati dyan sa Maynila? Yung mga yung mga barangay hall na nasa gutter, dalawang lang, isang di pa lang yung lawak tapos 4 na palapag. Galing ba yan dyan, sir? O ito pa, si Manix Dalipe. Ito si Manix Dalipe, natalo to sa Zamboanga. O ito rin, isa rin ito sa staunch critic ng mga Duterte. Ang daming sinasabi tungkol kay Inday Sara, kay nito, ganito. Pero ito kasama to sa mga kaibigan ni Romualdez to, tsaka ni Zaldico ha. Manix Dalipe. Kota na. Sino pa? Leila de Lima. Walang iya Leila de Lima. Hindi ako makapaniwala dito ha. Speech ka pa ng speech dyan sa plenaryo ng Congress ha. Yung pala tumanggap ka. Alam mo, grabe ka Leila de Lima ha. O Leila de Lima, grabe ka. Mantakin mo, sinabi noon na tumatanggap ka ng payola sa mga sindikato dyan sa Bilibid. Di umano ha. Well, nalinis mo naman na yung pangalan mo, pero balita yun. So dati, tumatanggap ka na nga daw ng pera mula dyan sa mga preso. Tapos di umano, meron ka rin daw pera dyan sa DOJ at cash advance na hindi mo pa nililiquidate. Tapos ngayon naman tumanggap ka ng maleta. Hoy, Leila de Lima, kanino may bibigay? Ilan saging mabibili mo dyan? Dami mo mabibiling saging dyan. Ito naman si Dan Fernandez, yung natalunan. Yung talunan na gobernador ng Laguna na congressman na ang galing-galing mag-English nito. Ang galing-galing mag-English nito, parang grade 2.
Hayop ka, dami-dami mo ng palang pera, binigyan ka pa ng mali-maleta, di umano, tapos hindi ka mag-aral ng English 101. O ito pa, si Dong Gonzales. Oy, si contractor to sabi nila, di ba? May mga daw to, may mga tawag diyan construction na firm diyan sa Pampanga. Tapos yung mga construction firm ng pamilya niya, di umano, yung ginagamit binibigyan ng mga proyekto ng DPWH, kumikitang kabuhayan. Dong ha? Samayan dong. Si J. Kongkun. Ay, ito yung si Kangkong. Yung taga Bataan ba yan? Yan ba yung iniwanan ni Aiko Melendez? Kasi hindi mo alam kung ano ba talaga gusto niya. Talong ba o talong ba o okra? Oy, J. Kongkun ha? Totoo ba to? Deny nyo ha? I-deny nyo to, parang awa nyo na. Si Jerby Luistro, grabe ka. Nakatanggap ka raw ng maleta tapos hindi ka pa nagbabayad kay Inday Sara. Meron ka daw utang kay Inday Sara ng ilang milyon ba yun? 8 milyon ba yun? Yung sa kaso ng asawa mong di umano may kaso ng panggagahasa na itinago mo, di umano Hindi ako nagsabi niyan, kumakalat yan sa balita. Sinasabi ko lang kasi yun ang pagkakakilanlan nila Doon ko lang kasi sinasabi ko lang kung ano yung pagkakakilanlan ng mga tao na to kasi yun lang din yung alam ko na pagkakakilanlan nila kasi syempre laman naman tayo ng social media. Oy Luistro, grabe ka, nagbayad ka na ng utang kay Inday. Bayad din. Grabe naman diniliberan kayo ng mali-maleta tapos hindi kayo nagbabayad. Oy ito sino pa? Si Raul Manuel, anak ng tinapay, kaya pala tong baklan to TikTok ng TikTok Nakatanggap din pala ng pera ito. Hoy, Raul Manuel, ang kapal ng mukha mo. Saan mo binayad yung mga perang natanggap mo? Dinala mo ba yan sa bundok o sa mga lalaki mo? Di umano. Nagtatanong lang. Huwag kang magagalit. Nagtatanong lang ako. Pwede mo sabihin, hoy, Boss Dada, wala akong lalaki. At hindi ko rin dinala sa bundok. O, di tapos ang usapan. Nagtatanong lang. Huwag kayong magagalit. O sino pa? Itong si Sandro Marcos. Ayan sigurado yung Sandro Marcos, anak ng Tokwa na yan. Siya ang malaking allocable Diba? Siya ang may pinakamalaking allocable. So malamang sa malamang yan. Tsaka anak yan ng magnanakaw Na si Bongbong Marcos di umano ha. Kasi diba pinaparatangan naman si Bongbong na magnanakaw. So anak yan ni Bongbong. Apo yan nung magnanakaw. Yun talaga legit yun. Yung lolo niyan, si Marcos Sr. Tsaka yung lola niyan, si Imelda. Ganun din. Alam mo si Imelda kaya hanggang ngayon buhay pa yan. Kasi si Satanas, hindi daw niya kailangan ng reyna sa impyerno. Kaya dinidelay pa yan. Sabi, diyan ka lang muna, wag ka dito. Pag pumunta ka rito, baka kunin mo yung trono ko. Grabe ka, Sandro Marcos, ang bata-bata mo pa. Unang beses ka palang naging congressman, ganyan na ugali mo. Walang Diyo. Sino pa? Si Paulo Ortega, yung taga ba yan? La Union. Yan ba yung bakla daw yan? Hindi lang ako sure. Pero sabi nila bading daw yun. Totoo ba yun? Baka may bisyo, kaya ganyan. Kaya tumatanggap ng perang ganyang kalalaki. Ito nakalagay yung pangalan nyo rito. Hindi yan sa akin galing. Gusto ko lang ilabas dito sa vlog natin. Totoo ba yan? Kasi kung hindi, sabihin nyo hindi totoo. Si Joseph Paduano, anak ng Tokwa to si Joseph Paduano. Ito talagang mga makakaliwa na ito. Kaya pala ang laki-laki ng mata. Kaya naman pala ang lakas-lakas ng boses sa Congress manakot. Yung pala tumatanggap din ng maleta. Ito matindi si Stella Kimbo. Ito yung dating naka-tricycle lang. Ngayon, naka-artista banda. Yes, ang sarap Stella Kimbo, ba't ang yaman-yaman mo naman kasi? Teacher ka lang Wala naman teacher na sobrang yaman. Siguro may teacher na mayaman, pero teacher na sobrang yaman. Imposible naman yan. Lahat ng building sa Marikina, nilagyan mo ng letter Q. Kala mo ikaw may ari. Walang hiya ka. Ayan, si Martin Romualdez. Palakpakan. Si Martin Romualdez, nandiyan din sa listahan. At ito, si JJ Suarez ng Quezon. Palakpakan natin si JJ Suarez ng Quezon. Grabe kayo. Sa mga nabanggit na pangalan na ito, meron ba senador dyan? Kahit isa? Wala. Bakit yung senador ang unang nakakasuhan? Bakit yung senador ang unang iniimbestigahan? Kailan kaya iimbestigahan itong mga tao na ito? Kasi may mga ipinakitang maleta, yung mga yung mga maleta, mga picture ng maleta, mga exhibit A, exhibit B at kung ano-ano pa. Yan, makikita nyo naman. Ito, panoorin na natin yung balita para maganda.
Panoorin na natin yung balita para mas maliwanagan kayo kung ano ba itong pinag-uusapan natin. Pasok. Ng affidavit ng ating mga magigiting na Pilipino na nasa harap natin ngayon. Meron silang mahalagang napansin, naobserbahan, at alam sa kanilang personal na pananaw dahil nasali sila sa isang importanteng operasyon. Ito po ay patungkol sa nangyaring operasyon ng ICC. This one. Nasangkot po or nasali ang mga sundalo natin sa ginawang operasyon ng ICC investigators sa Pilipinas. Unang dumating ang mga ICC investigators sa Pilipinas noong December 2028. December of 2023. At bago mag-December 2023 ay inutusan sila na magpapalit ng peso to dollars. 2 maleta na ang bawat maleta ay may nilalaman na 56 million pesos. Kaya nakapagpalit sila ng equivalent to $2 million. At ang sabi ng mga executive assistants ni Ginoong Saldico ay pinaghahandaan daw nila ang pagdating ng foreigners. At kalaunan ay nakilala ng mga ito na ang foreigners na binabanggit ay mga ICC investigators. At Grabe naman yan. Hoy, Tililing. Ano ba to? Grabe naman yan, no? Pati pala ICC, nakinabang dito. Kaya naman pala kahit gaano kagaling si Kaufman. Kahit si Kaufman mag-tumbling-tumbling na, hindi manalo-nalo sa mga mosyon niya, sa mga depensa niya. Tangina, ang dami naman palang perang, sabi ko nga sa inyo, ginigisa tayo sa sarili nating mantika. Sarili nating pera, ginagamit para tirahin tayo. O katulad na lang, sabi ko nga sa inyo, itong nangyayari kay Sir Jack Argota. Yung kaso ni Jack Argota, yung NBI ang nag-file ng kaso sa kanya. So, pera ng taong bayan yung gagamitin ng NBI diyan sa kaso sa kanya. So, si Jack Argota ay taxpayer. May negosyo yan noon. Nagsara lang dahil nagka-leche-leche noong minanipula ang industriya ng vape ng anak ng presidente. Di umano ha. Oo. So, nagbabayad ng buwis yan. Mantakin mo, buwis niya yung ginagamit sa kanya para ipakulong siya. Samantalang nagso-social media lang naman yung tao. Nagjo-joke lang naman yung tao. Tapos kinakasuhan siya. Hindi ba? Dito, ganito rin. O, si Pangulong Duterte ipinadala doon. Tapos, kaya ginigipit ngayon doon. Kaya nakapiit ngayon doon dahil pondo pala nang galing mismo sa Pilipinas. Tangina, di sana man lang yung mga huwes na lang sa Pilipinas ang binayaran nyo para sila kumita. Kumita pa ibang lahi. Sobrang yaman ba natin? Pati ibang lahi, pinapayaman natin. Sana, binayad nyo na lang yung pera na yan sa mga huwes dito sa Pilipinas. Marami namang huwes dito na mga kriminal din eh. Sana, binayad nyo sa mga huwes na yan, tapos kumita pa Pilipinas. O kung yung isang huwes na yan nakatanggap ng isang maletang pera, gagastosin niya yan sa Pilipinas. O di, kumita pa yung mga negosyante sa Pilipinas. Takin mo, nagbayad kayo sa ibang lahi? Walang hiya kayo. paloob dito na ang ginawa nila ay mag-interview ng mga witnesses na ipinapaarating sa kanila ni Sunny Trillanes. Wala silang ibang... Grabe to si Trillanes, no? Merong video ito. Si Enrile. Sinasabi ni Enrile na parang kasalanan ni Trillanes kung bakit nawala sa atin ng Spratlys.
Ayungin Shulbast, Pratis, basta. Kaya daw nawala yan sa atin kagagawan ni Trillanes. Parang nag-traitor daw si Trillanes sa taong bayan sa Pilipinas dahil naging backdoor, talagang backdoor yan, mahilig sa backdoor magpadaan yan. Yung backdoor niyan siguro maluwag na. Oo, pero yung ano yan, bumabackdoor daw yan sa China at dahil nga doon sa kanyang kalokohan, di umano, according to Enrile, patay na si Enrile. Dinala na ni Enrile sa impyerno yung yung istorya ng ni Trillanes, yung debate nila sa Senado Kumakalat pa naman sa social media ngayon yun. So, doon pa lang may ginagawa ng kabalbalan ito si Tililing. Mahilig talaga si Tililing makipag-usap-usap ng pailalim sa ibang bansa. O kita mo, dito, consistent. Sinasabi nitong video na to, ito nagsasalita na si Tililing daw ay nakikipag-usap sa ICC, tapos di umano, may pera pa daw na natatanggap. Oo, ay may pera pa daw na ginamit para dito sa ICC case na ito, sa pagpapakulong kay Pangulong Duterte. Hoy, Trillanes, grabe ka naman. Alam mo yung kasamaan ng isang tao, yung ginawa mo, mga 1,000 tao. Putang ina, kulang yung isang buhay mo para sa mga kasalanang ginawa mo sa Pilipinas. Kung sa pagtatraidor sa bayang Pilipinas, mamamatay ka sa bawat pagtatraidor, magiging kang bopis. Tatadtarin ka ng pinong-pino. Oo, kasi 'di ba, halimbawa, halimbawa, ninital injection ka na, namatay ka na. Sa sobrang dami ng kasalanan niya sa Pilipinas, kahit patay na 'yan, kailangan lahat ng klase ng paraan para bitayin or tsugiin ng isang tao, gagawin sa kanya. Sabi ko sa sobrang dami ng kasalanan sa bayan yan, magiging bopis yan. Tad talaga yan. Grabe, kung totoo ito kung totoo ito, grabe, wala kayong konsensya. Hindi kayo naaawa sa bayang Pilipinas na pera ng taong bayan, ginagamit nyo sa mga ganyan. Alam nyo, ang sarap kaya. Sa totoo lang Ako ang sarap kaya yung matutulog ka, gigising ka, magbablog ka, almusal ka, tapos pupunta ka sa gym, mag-workout ka, tapos pag uwi mo, manonood ka ng Netflix. Para sa akin yun yung perpekto na buhay. Yung magbablog ako, tapos tapos ko mag-vlog, makakapunta ako sa ibang bansa, mamamasyal-masyal ako. Yung sakto lang, yung kinikita mo para sa sarili mo, nakakapagparal ka ng anak, yung mga magulang mo, nabibigyan mo ng allowance, nabibigyan mo ng pambili ng gamot, bigas, tapos kumbaga, maayos kayo. Nakakain ka 3 beses ang araw, nakakain yung mga magulang mo 3 beses ang araw, natutulungan mo yung mga kamag-anak mo, yung mga kapatid mo, nakakapag-share ka pa sa ibang tao, tapos yung mga anak mo, napapag-aral mo sa maayos na eskwelahan, nabibigyan mo ng baon pag may kailangan, nabibigay mo sa kanila. Para sa akin, yun yung ideal and perfect life. Putangin na ninyo, saan nyo dadalhin yung ganyang karaming pera? Tsaka, saan nyo anong meron? Ang hirap maging politiko. Sa totoo lang, gigising ka maaga. Gagamitin mo yung utak mo, gagawa ka ng batas. Tapos makikipagdebate ka pa. Pupunta ka pa kung saan-saan. Tapos kung ano-ano pang mga proyektong gagawin mo. Mas masarap ang buhay ko kaysa sa inyo. Bakit? Kasi pagkatapos nitong vlog ko, magne-Netflix na ako, inom ako ng wine, ganyan. May bumili ko ng ubas kanina at saka mga saging dahil nagda-diet ako. Tapos manonood na ako Netflix. Tapos hanggang sa makatulog ako. Paggising ko, umaga na naman, magbablog ako. Tapos mag-workout ako. Tapos makaka-receive lang ako ng text, nangihingi ng pera. Kasi bibili ng ganito, ng ganyan. Magpapadala ka lang. Alam mo, ang sarap nung ganun. Yung wala kang iniisip. Putang ina, ba't yung pinapasok yung ganyang problema? Di ko talaga maintindihan itong mga tao na ito. Simple lang ang buhay natin. Imantakin mo anytime. Pagka ikaw ay nasa 45 years old, 50, anytime pwede ka nang mamatay. Tangina, anong nakukuha nyo rito sa ganito? Anong nakukuha nyo sa ginagawa niyo kay Pangulong Duterte? Pambabas nyo kay Inday Sara? Anong nakukuha nyo? Inan yan. Ewan ko kung anong trip nyo sa buhay. Interview ng mga witnesses, kundi ang mga tao lamang na pinapadala ni Sunny Trillanes. At ibinigay kay Sunny Trillanes ang pondo
para sa pag-asikaso sa mga ICC investigators na ito. Kaya naman po, lahat ng sasakyan na ginamit, lahat ng hotel accommodations ay sinagot ni Saldico at saka ni Sunny Trillanes. Napansin din po nila na lahat ng mga pag-interview ng ICC investigators ay sa mga pribadong lugar. Wala man lang government office. At makikita po ninyo ang madalas na pag-deliver nila ng mali-maleta at minsan mga paper bags naman na mga pera patungo sa mga nag-aalaga sa ICC investigators. Lahat ng pagkain nila, lahat ng ginamit nilang sasakyan, lahat ng hotel, lahat ng mga condominium units ay sinagot ng grupo ni Sunny Trillanes at saka ni Saldico. At bilang isang abogado po ay nababahala ako dito. Dahil ang sarili kong konklusyon na hindi naman nilahad ng mga sundalo na ito dito sa affidavit nila. Pero bilang isang abogado, ay nakikita ko ang isang mabigat na suliranin ng isang third world country na katulad natin na siya lamang pinag-iinitan ng mga ICC. Hindi nila kayang ipatupad ang kanilang orders sa mga mayayaman na bansa. Tanging third world countries lang. At ito ang aking obserbasyon. Alam mo, okay man lang yun. Okay man lang yun. Halimbawa, sila nagbayad. Halimbawa, ICC, binayaran si Bongbong para makuha si Pangulong Duterte. Alam mo, para sa akin, okay lang yun. Oo, okay lang. Pero ang masaklap nito, yung gobyerno pa natin ang nagbayad para lang magkaroon ng kaso si Pangulo doon, para lang mapalakas yung pagpe-persecute sa kanya doon. Yun ang pinakamasaklap sa lahat. Again, hindi na tayo membro ng ICC. Pero ayon dito sa sinasabi nito ni attorney na parang tayo pa yung nagbayad na pinadaan kay Trillanes. O kung tayo nakatanggap, at least kumita yung mga magnanakaw na politiko sa Pilipinas. Ayun ang masaklap, tayo nagbayad. Tapos buti sana kung galing sa bulsa nila. Okay man lang sana kung galing sa bulsa ni Trillanes, galing sa bulsa ni Bongbong, ni Romualdez. Tangina, hindi galing sa pinagpaguran ng taong bayan eh. Na kung yung pera na ibinigay dyan sa ICC para kay Pangulong Duterte, mapadala doon, ginamit na lang pampagawa ng eskwelahan, panggawa ng ospital, pandagdag ng mga kama. Dahil kulang ang hospital beds natin, pagbibigay ng mga gamot doon sa mga may sakit sa PGH, dialysis ng mga may mga chronic kidney diseases. Di ba? I mean, mas okay pa sana. Pero putsang ina niyan, binigay nyo dito sa ibang lahi. Putsang yaman nyo. Yaman yan. First world country yan. Third world country na tayo. Nagbayad ka sa first world country. Walang iya. Wala talagang kapatawaran itong ginawa nyo. Sa totoo lang. Kung totoo to sinasabi ni attorney, wala talagang kapatawaran. Ang ICC investigators did not conduct a bona fide investigation in the Philippines because they only interviewed people sent to them by Sunny Trillanes. Nakapasok din sila sa bilibid prisons para kausapin ang tatlong na sentensyahan sa pagpatay kay Kian de los Santos. Meron din silang kinausap na mga di umano ay EJK victims' families sa bahay Kalinga ni Father Flavie Villanueva. At lahat ng gastos ni Father Flavie Villanueva ay sagot
ni Saldico. Grabe ka, Father. Anak ng tokwa, corrupt na, jakulero pa. Ay, Father, ha, putang ina lahat. Ano mo, ha? So, yung mga inang ubas. Grabe, Father Flavi, lahat kinuha mo. Antakin mo, manyakis ka. Nagpa-follow ka sa mga makamundo na mga na mga pages. Jakulero ka. Baka memya yung mga nagsiserve dyan sa simbahan, baka pinagjajakulan mo pa, ha? Isa pa, dati kang adik. Di namin alam kung dating adik o adik ka pa rin ngayon. Pari ka na, adik ka pa. Tapos putang ina, kawatan ka pa. Yung pera na galing sa pondo ng taong bayan, putya, nakinabang ka. Anak ng putya, kaya wala nagsisimba. Kaya nagagalit kayo ni Father Robert Reyes. Wala na nagsisimba eh. Dahil kasalanan yung dalawang mga hayop kayo eh. Ang konti na ng koleksyon ng Katoliko ngayon ng yung binibigay na pera dyan sa mga basket. Kasi alam nila, ginagamit nyo sa katarantaduhan nyo eh. Mga gago talaga kayo to. Si Father Flavi, matindi ka, ha? Hey, Flavi, mahiya ka sa balat mo. Pare ka naturingan tapos ganito. Number 2, dahil December 2023 lang unang pumunta ang ICC investigators sa Pilipinas, ay hindi nakakaduda that the ICC investigators manufactured the existence of ICC jurisdiction in the Philippines because the residual jurisdiction of ICC ended in March of 2019, or 1 year after the Philippines deposited its articles of withdrawal in the United Nations. Number 4, the ICC investigators themselves committed graft and corruption. Dahil bakit hinayaan nilang lahat ng sasakyan, lahat ng pagkain, lahat ng accommodations nila ay sinagot ng mga tao na kilala naman nila na kalaban ng kanilang iniimbestigahan. At panglima, ang mandato ng ICC ay di umano protektahan ang human rights ng mga tao. Pero bakit hindi sila nagbigay o nirespeto ang human rights ng isang tao na kanilang iniimbestigahan sa pamamagitan sana ng pag-imbestiga ng mga ibang tao na hindi pinapadala ni Sunny Trillanes? So yan po ang buod ng kanilang affidavit. At una ko nang ipaalam sa inyo na bago po kami magbigay ng buong kopya sa inyong lahat, ay pahintulutan muna ninyo kami na isumite ito sa Office of the Ombudsman para makita natin kung umaandar pa ang sistema sa Office of the Ombudsman. Dahil isa ang ngayon ombudsman natin na binanggit dito sa affidavit. Pangalawa, ay magsusumiti rin kami sa ICC mismo para malaman ng ICC ang so that ICC will know how the ICC investigators conducted themselves in the Philippines. At panghuli ay magbibigay kami ng kopya sa lahat ng embahada ng mga bansa na kasapi sa ICC para malaman nila kung paano gumalaw ang ICC. Alam naman natin na bawat bansang miyembro dyan ay nagko-contribute sa ICC. Pero katulad ng kino-contribute nila, ang mga litrato na naipakita ko sa inyo
ay makikita ninyo kung saan pumupunta ang ating mga buwis. Now you know where our taxes go. Now you know at least where our taxes went. Maraming salamat po at magpapaunlak po kami ng katanungan at kung maaari ay Ayan, tingnan pa natin yung isa pang isa pang revelasyon ni Kuya. Grabe, no? Pera ng Pilipinas ginamit sa ginamit sa hayop na na ICC na to. Ito yung yung mga tungkol naman dun sa pagde-deliver ng pera. Ito na. informations of Ombudsman Crispin Remulla. He alleges also a crisis in our judiciary. Lahat ng institusyon natin ay mabigat ang problema. Pero alam naman po natin na ang mga institusyon na ito are just abstract ideas. Our democracy is just an abstract idea. Our institutions are just abstract ideas. And these institutions operate through the human mind. And if you will, through the human soul and through the human heart. Ang problema natin ngayon ay yung mga nagpapatakbo sa mga institusyon na ito. Wala po tayong ibang maaasahan ngayon na maglalabas ng katotohanan kundi tayong mga mamamayan din. Hindi natin maaasahan ang nasa gobyerno ngayon na ilabas ang buong katotohanan na walang pinagtatakpan. Ngayon po ay lumabas ang mga dating kasamahan ni Master Sergeant Orly Gutesa sa trabaho bilang security consultant o security personnel ni dating Congressman Zaldi Esco. Nandito po silang lahat at gusto ko pong ipakilala sa inyo. Ang mga sundalong ito ay wala na sa serbisyo. Ngunit ang nasabi nila sa akin, ito ang marahil na huling labanan na kanilang papasukin at gusto nilang magpakasundalo sa ating bayan. Tinatawag ko po ang isang magiting na Pilipino, si Bernard Tube. Opo. Si Ross, tumatanda na po. Ang tapang nitong isa, hindi nakamaskara, talagang putya. Yan ang Marines. Snappy salute, mga bossing. Palakpakan natin yung mga yan. Pero sana lahat kayo, tanggal na kayo ng mask. Ganun din. Ganun din naman, patay kung patay. Sabi ko nga sa inyo, yung mga ganitong edad natin, kung may mangyari sa ating masama at mawala tayo sa mundo, tinapos nila problema natin. They did us a huge favor. Sa totoo lang. Kaya huwag tayong matakot. Pakita nyo ano mga mukha ninyo. Let your families, make your families proud sa inyo. Because we, the Filipinos, talagang proud na proud kami sa ginawa niyo. Sana lang talaga hindi kayo magbago ng isip at puso. But sa ngayon na kayo ay sinusugal, ay nusugal ninyo ang inyong buhay, pati safety ng inyong pamilya, salute sa inyo. Ayan, naintindihan naman natin na itong mga to, hindi naka sa kanila, hindi naka-face mask sila, siguro hindi na pansarili, kundi para na lang dun sa mga pamilya nila na pwede madamay. So okay lang din. Sige. Gubban, Crisani Dado, at Fidel Corpus. Meron po silang kasamahan na 12 pa na hindi makakadalo. 12 pa, 18 plus 12, 30. Dami Pero sabi nila,
Hindi, ganun daw talaga ang, ano, ang Marines. Si Sir Jack nagsabi niyan. Kasi si Sir Jack, naging Army Reserve siya, Marines, dahil siya ay, ano, narangon mode. Narangon mode, ano siya eh, yung pinakamagaling na dragon boat team sa Pilipinas na nanalo ng sandamukal na mga medalya sa ibang bansa ay member si Sir Jack niyan. Ganyan si Sir Jack. Marines. We the Marines. Ngayon, dahil sa mga personal na rason, ang dalawa ay meron silang kasama sa buhay na nagtatrabaho pa sa gobyerno at mga personalidad sa ating lipunan. Ang halimbawa po ng proseso ay nag-uumpisa sa pagbilang nila ng pera. Grabe yung pera. Nakasupot. Ang dami. Oh. Oo, mapapahaka talaga. Putang ina, grabe naman yan. Pucha, yan. Siguro kahit kumupit ka ng mga isang bundle, di na naman malalaman eh. Oh, ayan, sino kayang mga bangko ang nag-release nito ganito karaming cash? Akala ko ba, bawal yung ganyan? Naknantok, wow. Ang susunod po, sa larawan sa itaas, ay inihahanda ang pera bago isilid sa mga maleta ulit sa Horizon Homes. At yung larawan sa ibaba ay isang halimbawa ng pag-deliver ng pera sa bahay ng isang mambabatas. Makikita po ninyo na may nangyari kay Master Sergeant Gutesa. Sa aking tanggap na impormasyon ay napilitan siyang mag-execute ng isang affidavit na kung saan ay sinasabi niya na hindi siya kasali o wala siyang nalalaman sa mga pagde-deliver ng mga mali-malitang pera. Pero makikita po ninyo dito na siya mismo ay kasama sa pagde-deliver ng pera. Kaya Hayop ka, Orly Gutesa, wala kang bayag. Sa lahat ng Marines, ikaw yung bading. Wala kang paninindigan, putang ina ka, pasikat ka tapos lapit-lapit ka kay Mike Defensor, lapit-lapit ka tapos ganyan lang pala gagawin mo, wala ka palang betlog. Hayop yan. Pero wala rin, kahit na okay lang yan. Isang lang yan eh. Isang tawag dyan, isang tao lang yan. Oh, marami pa. Katulad yan, 18 plus another 12, so 30. 30, isa nawala, isang bakla nawala. Napalitan ng 30 nagmamahal sa Pilipinas. Oh, wait lang. Ayun pala yun. Labas kasi ng labas tong tong visit na update na to eh. naawa po ako ngayon sa sitwasyon ni Master Sergeant Gutesa dahil ginawa siyang sinungaling. Meron pong iba pang mga larawan na sa tamang forum later ay maglalahad pa kami ng karagdagang mga ebidensya. Pero ang pagde-deliver nila ng pera ay gumagamit ng eroplano, gumagamit din sila ng helicopter, Mahirap ito kasi dokumentado mga bossing eh.
naka-document yung ano, may mga picture, may mga tao. Makikita mo kung ito bang mga tao na to nandoon sa picture na yun. Oo, syempre talagang meron talagang picture yan dahil pera, karaming pera eh. Syempre, i-update mo yung tatanggap, yung yung nagpapadeliver, yung amo nila. Oh, siyang ina, mahirap ito. Pero dito ka talaga magugulat. Wala ni isa sa media ang kumuha nitong balitan to. Tanging SMNI lang. SMNI lang ang talagang ang talagang nagsisilbi ng tapat sa kanilang tungkulin na maghatid ng balita. Kahit anong klaseng balita pa yan, ihatid ng SMNI yan. Walang pake. Hindi katulad ng mga ibang mainstream media dyan, mga prostitutes. At ganito po ang mga dinideliver sa mga bahay ng ilang mga mambabatas. Makikita ninyo sa itaas na larawan ang hilera ng mga maleta na ang laman ay pera. At parte lamang ito ng isang delivery na sa panahon na ito ay 52 na maleta ito. Sa isang delivery, umabot ng 52 na bagahe. Makikita rin po ninyo na ang ating mga ebidensya ay minsan kinukuhanan ang buong bahay ng mambabatas, buong bahay ng mga ilang nasa media, yung tinatawag nating mga media operators. Grabe, no? Kaya sabi ko sa inyo, kaya hindi pinipick up ng media ito. Pati yung yung interview ni Inday Sara ng Banateros, hindi rin masyadong pinipick up ng media. Alam nyo kung bakit? Oh, ayan. Dahil dito, bayad ang mga buwaka ng ina. Grabe, di ba? Di ba? Di ba? Walang hiya kayo. Oh, kaya nga sabi ko nga, wala na. Ang mainstream media, bahid na ng corruption. Kaya naman pala hindi na sila nagbabalita ng mga balita na kapakipakinabang sa mga Pilipino. Ang nakikinabang sila na lang. Wag na kayong manood dyan. Nandito ng mga vloggers. Hindi, lahat dito ng nangyayari sa bayang Pilipinas, yung totoong nangyayari sa Pilipinas, maririnig nyo sa mga vlogger. Walang labis, walang kulang. At ganyan po sila mag-deliver. No? Makikita po ninyo sa ibabang larawan ang mga maleta rin ng pera. At marami pa pong iba na katulad nitong mga larawan. At dito sa taas na larawan ay ipinapakita lamang na yung isang malaking maleta ay hindi kayang o halos hirap na buhatin ng 3 katao. Ngayon po ay merong pangalawang aspeto ng affidavit ng ating mga magigiting na Pilipino na nasa harap natin ngayon. Meron silang mahalagang napansin, naobserbahan, at alam sa kanilang personal na pananaw dahil nasali sila sa isang importanteng operasyon. Ito po ay patungkol sa nangyaring operasyon ng ICC. Ayun, di ba?
Oh. Oh, grabe, 'di ba? Oh, ganyan tayo. Sabi ko nga sa inyo, palagay ko ito na 'yon. Oh, kung ang Senate Blue Ribbon Committee walang gagawin tungkol dito, kung ang ang mga tawag diyan, mga operatiba, DOJ, NBI, ito dapat wag din ang patulan niyan si Sir Jack Argota. Ito dapat ang iniimbestigahan ninyo. O yung mga congressman, magpatawag kayo ng inquiry, nadamay kayo. O ipatawag ninyo itong mga na to, itong mga sundalo na ito, tapos ipakontempt nyo. O ipatawag ninyo itong abogado na ito, tapos ipakontempt ninyo. Oo, para malaman ng mga Pilipino kung totoo ba talaga. Kasi sabi ko sa inyo, delikado kayo rito. Bakit? Merong ebidensya may mga picture tapos may mga document. Sabi ko nga sa inyo, yung pinakita nila ngayon, hindi pa yan yun. Marami pa silang na nakatago na picture ng mga bahay nyo. Tangina, umalis na kayo dyan. Oy, alam mo, tumanggap ka, ikaw. O, ikaw na nanonood ngayon, alam mo, tumanggap ka. Putsang ina, umalis ka na sa bahay mo. Oh, napicturean yung bahay mo. Akala nyo ba mga tanga tong mga to? Alam naman nila na balang araw magiging problema nila yan. Ayan, may mga picture, sasakay pa sa eroplano, yung eroplano pa mismo ni Zaldico. Grabe naman si Zaldico kung ganyan karaming maleta, sasabihin na naman nila. Yung mga maleta na yan, laman yan damit. O magbabakasyon kasi, kaya may lamang ganyan karami, putang inang yan. Ganyan karaming maleta? Ganun ba karaming damit ni Zaldico? Late-late na tao niyan. Kapiranggot na tao lang yan si Zaldico. Mga 5 t-shirt lang, pwede na yan Mas ganyan karaming maleta. O, mahirap to. Tsaka may mga picture, nagbibilang ng pera. Saan ka makakita ng ganung pera? Putang inang yan. Hanggang bewang na pera, magkakapatong. Tapos may bahay pa, yung mga bahay na yan. Siguraduhin nyo, i-rearrange nyo yung mga bahay ninyo. Dahil pag binalikan yung mga bahay ninyo, ganun pa rin itsura niyan. Huling-huli na kayo sa akto. Oh, ha? Maganda may pakita pa silang may pakita silang maleta na nilalagyan nila ng pera. Oh, para talagang kumbinsidong-kumbinsido. Pero antayin natin ang reaksyon ng Malacanang, ng Congress, at ng sino pa yung mga na-involved na mga pangalan dito. Ito, pakita ko ulit yung mga pangalan na na-involved dito. Ha? Hindi ko sinasabing totoo to, pero ito yung mga pangalan Abante, Adjong, Alvarez, Ang, Baronda, Barbers, Bernos, Brosas, Castro, Chua, Dalipe, De Lima, Fernandez, Garin, Gonzales, Concun, Luistro, Manuel, Marcos, Ortega, Paduano, Kimbo, Romualdez, Suarez. O yan, i-deny nyo. Ano kayo? Okay, pwede kayo tumawag sa amin. Banateros, pwede kayo magpa-interview sa Banateros. Kung sino man yung mga pangalan dito, gusto nyo klaruhin yung inyong mga pangalan at sabihin nyo na hindi totoo itong akusasyon sa inyo, contact lang po kayo, interviewin namin kayo para malaman natin kung talagang sino nagsasabi ng totoo. Ito ba 18 na may 12 pa, so 30? Na mga dating retiradong sundal naghahatid ng mga pera di umano sa inyo o kayo. O yan, patunayan nyo. At dyan nagtatapos ang ating palatuntunan. Maraming salamat mga Banateros sa inyong pagtangkilik. Like, share, subscribe, and follow sa lahat ng mga channels natin at pakalatin natin para may news blackout dito. Oo, kaya tayo na mismo ang magpakalat sa mga kakilala natin para maintindihan nila kung gaano kademonyo yung mga pinagboboto nila. Maraming salamat po. Magandang gabi, Pilipinas. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang
kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta